yung sinabi mo na may natuwa at may pumalakpak kapag tayo hinaharap ng tiyan, sino yun? Wala. Ganun pa rin. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. At saka siyempre, doon sa Gen Benny, nung panahon ng pandemya, wala naman ako nalaman na mga pinabayaan at namatay na mga Pilipino, hindi ba? Pag tinignan mo yung record, mukhang... Namatay kasi na ospital, tapos namatay talaga, pero yung pinabayaan, parang malayo yata sa katotohanan yun. Ha? May nabalitaan ba tayo nung... Kasi dapat alam namin yan dahil nagbabalita tayo araw-araw, di ba? yung mga pagkakataon na. Baka sabihin ng ating mga taga-subaybay, Benny, Nelson, bakit hindi ba totoo yung sinabi ng Pangulo na meron talaga mga taong ganun? Baka naman totoo yan, hindi lang ninyo matanggap yung katotohanan yan na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala tayong alam na literal na pumalakpak. Una yun. Diba? Tsaka natuwa. Natuwa. Kahit nasabihin nating... Meron man, kailangan pa rin natin patunayan. Dahil lang nagsasalita ay ang ating Pangulo. At baka tayo naman naniniwala, minomonitor tayo ng PCO ni Secretary Cesar Chavez. Sir, baka naman baka meron kayong mas magandang konteksto bakit napunta sa pagkakataon tatagpo na yon ang Pangulong Bongbong na para bagang gusto makipagbabag. Hindi, tsaka parang gusto makipagsuntukan at yung social media. kasi kung sabihin na natin na may mga naunang pahayag, pero kung ang tema mo ay pagkakaisa at Pagkakasundo at pagbabago, kaunlaran, hindi ka magdwell dito sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng hindi pagkakasundo at parang magalit pa sa'yo, hindi ba? Lalong-lalo na sana kung totoo lahat Hindi ba? So, doon sa sumulat niyan, abay, medyo may konti yatang... Parang sinusubo sa away ang Pangulo Di ba? Teka lang, ang nabasa kong balita, Kuya Benny, Kuya Nelson, ang isinusulong ng partido, yung bagong alyansa, bagong alyansa para sa Pilipino ay pagkakasundo, pagkakaisa, at kaunlaran ng ating bansa. Yan po, ito yung Ayan, nakasulat dyan Diba? Yan ang tema nila. Oo nga. Kaya lang, Ba't naiba ba? nung nagsalita na ang Pangulo, ay okay. mukhang taliwas dun sa tema. Kasi ang sabi, pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng ating bansa. Tingnan natin. Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Nung bang siya nagsalita, ang sabi niya, kailangan nating magkaisa. Kailangan natin ng pagkakasundo. Para tayo umunlad lahat. Kasi yun naman talagang kailangan, ha? Ayun ang kailangan. Wala tayong pagtatalo doon. Wala tayong pagtatalo. At yung maganda yung tema, Tama naman. tingnan natin. Ba't ano ba nangyari? Ito. Pangulo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ayun. Kuya Ben, kasi ang premise natin, ang isusulong ng bagong alyansa ay pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng bayan. Bilang parang bigla naman akong masipahayo sa mga Tapos nung nag-speech, parang sinabi niya,
Gusto yung away. Parang... At saka, eto paumanhin kung sino man ho yung nagsulat ng speech. Kasi alam ko, hindi naman presidente yan. Hindi ha? ganyan si Oo, hindi. Pangulong Bongbong. Hindi, mahinahon siya. Ang Pangulong Bongbong ay diplomatikong Yes. tao eh. Oo, At saka hindi sa- confrontational yan. Sa estado niya bilang Pangulo, yung gagawa ka ng ganyang linya ng mga salita ay hindi bagay, di ba? Maring si dating Pangulong Duterte kasi yun ang style niya. Saka, yes, oo. Pero kung future ang pinag-uusapan, alam nyo, ito, ilagay natin sa positibong perspektibo ito. Oo, no? oo. Sa buhay ng tao, para makarating ka rin sa susunod na level na iyong nais marating, kailangan kang tinatawag na mag-move on. Oo. No? Mag-move on. Then, kung ano man yung mga tinatawag natin na problema ng nakaraan, maaring imbestigahan, maaring gawa ng solusyon para hindi maging problema sa susunod na panahon. Pero ang nangyari ngayon, parang nung nangangampanya, balikan natin yung nakalipas. No? Ito yung nangyari nung nakalipas, puro masama pa yata yung nasabi tungkol sa nakalipas. Well, ito to, para lang magkaroon tayong tamang konteksto, Kuya Benny, Kuya Nelson, ha? Sabi, ano ba sinasabi itong tatlong ito? Kasi po, ito to, ang balita, Nelson, ano ha? Pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kick-off rally ng Administration Party Alyansa para sa Bagong Pilipinas para po sa 2025 midterm elections dyan po sa Labag City. Isusulong, Yan na. tandaan niyo po ha, Oo. isusulong ng Administration Party ang mensahe Yan. ni Oh. Pangulong Bongbong Marcos para po sa una, pagkakaisa, Ayun. kaunlaran, Oo. at pagbabago. Ayun. Kabilang po sa senatorial slate, etc. Bago ang campaign rally sa ayun, naharap umano sa malaking hamon ang mga, ayun, yun ang background. Pero yun po ang yun po talaga ang gusto ng administration party. Inulit ko po, yun ang ating pinagmumulan, na ang layunin, pagkakaisa, kaunlaran, at pagbabago. Nung nagsalita po ang Pangulong Bongbong, parang nabaliktad, hindi kaya, Ang sabi niya. Oo. Hindi, tsaka ito ito, yung paumanhin nga doon sa sumulat. Oo. Hindi ko natandaan dyan kung kailan nangyari na may binombang yung China Aha. na barko, binomba yung tubig ng yung barko ng Philippine Coast Guard. Sinagasaan yung mga isang Pilipino. Oo. Hindi ko matandaan kung sinong Pilipino ang tumawa at tumalakpak pa. Parang nagalit tayong lahat doon. Kagaya ng sinabi ng Pangulo. di ba? Meron pa nga isa na naputol ang daliri, di ba? Natawan ng Coast Guard. Ewan ko, kung meron kayo natatandaan na isang grupo o politiko, kandidato o mga dating opisyal ng gobyerno na tumawa. tuwang-tuwa kapag tayo ay hinaharas ng China. Baka naman may nagsumbong, mahal na Pangulo, yun po siya nung nagtawa. Ewan ko lang Diba? Ipakitama niyo po kung mali kami. Ano sa puntong ito. Para kasing totoong meron talaga di ba? Ako again, Hindi, ha? pero Kuya Benny. kung sakaling ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsalita niyan, maaaring meron kang Yun talaga style niya eh. style niya, Oo. pero lalabas na hindi mo literal na pwedeng pulutin isa-isa. Na ganun ang ibig Na ganun sabihin. ang ibig sabihin. Yes. Pero kapag ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, literal yan. Oho. Dahil statesman yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So Tama. doon sa sumulat niyan, abay, medyo may konti yatang... Parang sinusubo sa away ang Pangulo eh. Di ba? Baka naman merong naunang pahayag ang Pangulong Bongbong Nelson. Meron ba? Kaya kung bakit niya naunang sinabi yun, wala akong alam. Hindi ko alam eh. Yun ang lumalabas lang yun sa social media. Kasi kung sabihin na natin na may mga naunang pahayag, Oo. pero kung ang tema mo ay pagkakaisa at Pagkakasundo at pagbabago. kaunlaran, hindi ka magdwedwell dito sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng hindi pagkakasundo at parang magalit pa sa'yo, hindi ba? Oho. Lalong-lalo na sana kung totoo lahat eh. Hindi ba? Yung sinabi mo na
may natuwa at may pumalakpak kapag ka tayo hinaharap ng tiyan, sino yun? Wala tayong nababalitang ganun pa. Oo. At saka siyempre, doon sa Jen Benny, nung panahon ng pandemya, wala naman ako nalaman na mga pinabayaan at namatay na mga Pilipino, hindi ba? Pag tinignan mo yung record, mukhang... Namatay kasi na ospital, tapos Oo. namatay talaga, pero yung pinabayaan, parang malayo yata sa katotohanan yun. Aha. May nabalitaan ba tayo nung... Kasi dapat alam namin yan dahil nagbabalita tayo araw-araw di ba? yung nga, yung mga pagkakataon na yun. Ewan ko At lang. sana yan ang isa sa naging usap-usapan at baka iniimbestigan dapat sa ano yan, Oho. sa Quadcom noon, di ba? Baka nakikinig yung ating mga kaibigan niya sa PCOO. PCO. Di ba? PCO lang. PCO. Ay, hindi nga pala PCO. PCO, Presidential Communications Office. Pakibigyan nyo nga po kami ng tamang konteksto. Baka nagkamali kami. Di ba? Sa bagay nito. Kasi parang hindi ang Pangulo na ang pahayag na maging confrontational Ayun nga. sa pangyayaring ito. Ay, lalong-lalo na kung nagtema ka ng pagkakaisa. di Ikaw, ba? Kuya Ben, si Kuya Ben, matagal itong naglingkod sa administrasyon. writer ka din, Kuya Benny. Well- Bawa, nagtema ka ng pagkakaisa. Babanat ka ba sa mga dati mong kalaban? Well, alam nyo, siguro ito'y pagpapahiwatig, no? Kung ano yung nararamdaman talaga ng Pangulo. Oho. Pero maaring nadala, bibigyan natin ng tinatawag na benefit of the doubt. Okay, Yung oh. sumulat, nadala rin sa kanyang pagsusulat Ganon. na medyo pagandahin at medyo palakihin yung... Dramatize i-dramatize. Pero ang masakit dito, hindi po usapin to na magkapit-bahay lamang Ayun nga. or kapit-barangay lamang. Ito'y usapin ng buong bansa. Baka No? sabihin ng ating mga taga-subaybay, Benny Nelson, bakit hindi ba totoo yung sinabi ng Pangulo na meron talaga mga taong gano'n? Baka naman totoo yan, hindi lang ninyo matanggap yung katotohanan yan na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala tayong alam na literal na pumalakpak. Una yun. Diba? Oho. Tsaka Oo. natuwa. Natuwa. Ay, kahit nasabihin nating Meron man, kailangan pa rin natin patunayan. Oho. Dahil lang nagsasalita ay ang ating Pangulo.